Hello guys, mga ka-Bible study dyan. So, tatry nating mag-react dito sa second time na nag-Bible study ako. So, as you can see sa the video na na-upload ko, walang sound yung audio niya. So, yung buti na lang yung mic ko is na-record pa rin yung mga sinasabi ko. Yun lang yung na-record. So, akala ko is hindi ko napindot yung system audio. Akala ko hindi ko siya na-on. Pero malfunction siya. So, dahil ginamit ko yung cider na recording. So, first time kong gamitin dyan yung cider na recording, hindi siya, hindi siya gumagana, nagma-malfunction siya. So, last time ko na rin na ginamit yung cider na recording. So, balik ako dito sa recording website na ginagamit ko. Kasi nga, ayan, hindi ko tuloy na-upload din yung buong Bible study kasi nga wala nang audio. Kita nyo, nagsasalita pa dyan si Tito Ray. Wala namang naririnig. So, yung nagsalita lang ako, saka lang dun may narinig. So, try na lang nating mag-react. Okay po. So, ano po, konting intro lang po. Nung first na Ako ba yung nagsalita na yun? Parang hindi ko boses. Trinay ko kasing anuhin to, i-edit so sa tanggalin yung mga background noise eh. Kaya siguro may effect. nung first time na nag-share pala ako, 'di ba, kung naalala niyo about sa nagnakaw ng cellphone. Alam niyo ba nung time na 'yon, naiwan ko yung cellphone ko sa tindahan. Kasi nagpa-GCash ako, tas naiwan ko doon, kakakain ko lang, wala sa Yun, nagpa-cash in ako sa tindahan din sa labasan. bag ko. So, binalikan ko. Kasi March 11 pala ako nag-share. Tapos March 10 sahod noon. So, nagpa-GCash ako noon. And then, naiwan ko sa tindahan yung cellphone ko noon. So, parang naisip ko na, hindi ata to parang pinaparamdam sa akin na nawalan ako ng cellphone. So, parang feeling ko, sign siya na siguro hindi ko dapat i-share to bukas yung story na to. Kasi baka sign yun na wag kong i-share yung story kasi baka mawawalan ako ng cellphone. Akala ko nga, possible na hindi ko makuha yung cellphone ko doon. Pero nung pagbalik ko na sa tindahan, binigay naman sa akin yung cellphone ko sa kasi naiwan ko. Sakto, after ko lang kumain sa bahay, nag-tricycle na agad ako para mabalikan yung cellphone ko doon. Pero yung parang na-feel ko talaga noon na baka pinaparamdam sa akin na sign to na baka hindi karapat dapat yung story na yun na i-share ko. Pero March 11, biglang nag-appear sa Facebook ko noon na birthday pala nung nawala ng cellphone. So parang ang nangyari, nung sinare ko yung sa Bible study ng Ayan, so nagre-react dyan si Tito Ray, sumasagot sana siya dyan. Kaso ang na-record lang is yung mic ko lang, hindi na-record yung system audio, kaya hindi naririnig yung sa side nila. So, puro yung mic ko lang. Sabi pa nga dyan ni Tito Ray, oh, ganun, parang sumasagot pa nga siya nun eh. about doon, is birthday pala nung nawala ng cellphone that time. So parang birthday special pala niya. Hindi niya alam birthday special pala niya yung that time. Sorry, pero Hindi, joke lang yun. Pero sumakto nga doon na birthday nung nawala ng cellphone. Pero hindi naman nag-focus sa kanya yung story. Pero nagkausap na kami nung before. So about napag-usapan na namin na ayun, napalik ata yung cellphone niya. Hindi ko na lang na-tackle yun before na birthday nung tao na nawalan kasi nga parang Ayun, isa rin sa mga sinabi sa akin no, na nung nawalan daw ng cellphone ito, nung akala niya na ako yung kumuha is galit na galit daw siya sa akin. Napag-usapan din namin yun, kinumpronta ko pa siya nun. Sabi ko na nung time daw na ganyan, galit na galit ka raw sa akin. Sinagot niya, oo, syempre, ganyan. Pero, di ba, kung maniniwala tayo basta-basta na lang sa hayaan mo yung mga sinasabi sa'yo, basta alam mo yung totoo. Kung naniniwala tayo na ngayon, siguro hanggang ngayon, galit na galit pa rin siya sa akin or siguro hindi na nabawi yung galit niya, 'di ba? So for me is case to case basis talaga yung um, may sinasabi sa tapos hindi ako masyado naniniwala dun sa lahat na lang ng sinasabi sa wag mong papansinin. Yes, may mga hindi ka papansinin pero may mga times na kailangan mo nang pansinin na kailangan mo na magpaliwanag, ganyan. May mga time din naman na hindi mo na kailangang magpaliwanag dyan na
hayaan mo na lang yan. May mga ganong times talaga. Pero in this time, hindi ko talaga pinagsisisihan na nagpaliwanag kami. Focus din ako sa main story noon that time. Pero yun, parang nag-align lang din lahat siguro na siguro pinaramdam sa akin na baka sign pala yun na kailangan ko talagang i-share yung story kasi nga pinaramdam sa akin kung ano yung feeling na mawala ng cellphone kahit saglit lang. Kasi never pa ako nawawalan ng cellphone talaga sa buhay ko. Kung may nawalan man ako, nakukuha ko siya, which is akala ko yun na yung first time na mawawalan ako. And yung pinalik naman ng tindero yung cellphone ko, buti natago pa niya. Yan, isa pa to sa mga pwede nating i-share ko, pwede kong i-share sa Bible study. Ilang beses na rin akong muntikan ng mawala ng cellphone, pero lagi kong nakukuha, gayon. So, yun. Dati nalaglagan ako ng cellphone sa bulsa, binalik sa akin ng tricycle driver, ganyan. Thankful naman ako. Tsaka buti na lang yung naka-wallpaper doon is yung picture ko, tas kilala niya ako, 'di ba? And pero yung si-share ko talaga ngayon, ayun lang, na-open ko lang kung sino pa yung nakakatanda nung story ko na yun. So feeling ko is, ayun nga, may sign din talaga na i-share ko siya. Kasi nagdadalawang isip din ako kung i-share ko siya, kasi medyo negative talaga. So, okay, di maging negative. Pero ayun, mukhang may sign naman ako na i-share ko talaga siya. Pero yung share ko ngayon is about sa kilay po. Nagpakilay po kami sa Rolandia po. Yung first na nagpakilay po, kung baka may nakaranas po tayo yung nagpakilay dyan. Sa kahit lalaki, pwede rin naman siyang pakilay. So, Ayun nga, sumasagot-sagot dyan si Tito Rena, ako, ganun. Yun nga, kaso yung ang na-record lang dito is yung mic ko lang. Mic lang yung na-record. Hindi na na-record yung ano. Ayun. Talagang hindi ko na gagamitin yung cider recording. Ito ginagamit ko ay PowerSoft. Tsaka yung awesome screenshot na recorder. yun. So, ano ba yun? First na nagpakilay yung family ko sa Caloocan. Hindi ako tumatama kasi meron ako ibang priority bago yung pakilay. So, sige, kayo na lang magpakilay. Masakit Ayun, first time, hindi ako sumama. Sa Caloocan siya. daw. Masakit daw yung pakilay kasi, kumbaga, parehas na silang nilagyan ng anesthesia. And yung mama ko tsaka yung kapatid ko yan. And yung kapatid ko, una siyang ginawaan ng kilay and then, ano ba yun? Parang na ano siya na hindi naman masyadong masakit. Pero yung mama ko na talagang nasaktan daw talaga siya. Pero sinasabi na lang nung gumagawa ng kilay na, ano ba yun? Nanganak na ba kayo, ma? Naku, masakit. Di mas masakit mga anak. Parang laging yun yung pang ano niya na, mas masakit yung mga anak. So, ginagamit niyang pan-downplay nung masakit na kilay, yung panganganak. Para ma-downplay niya yung na masakit yung pagpapakilay. Inaano na lang niya na, mas masakit naman mga anak mo. Pero nasaktan talaga yung mother ko na yung parang, syempre, parang biniblade yun eh. Yung sa pag sinusugatan ka sa kilay. So, hindi pala tumalab yung anesthesia. Pero ang duda nila, kaya nasaktan yung mother ko doon is, so parang nauna na agad lagyan ng anesthesia yung kapatid ko. And then, nung yung mama ko na siguro nawawalan na ng bisa yung anesthesia, kaya masakit na siya. Pero nakuwento nila yon and then siguro mga 1 year or nagpakilay sila sa naman, tungko din. Sa tungko naman, nagpakilay. Siguro mga 1 to 2 years, after 1 to 2 years, nagpakilay naman sila sa tungko. So, company BC, yun yung initial niya, BC. Masakit din daw doon. So, kumbaga ito yung sinasabi ko na parang first opinion yung sa Caloocan, parang second opinion itong sa BC, sa tungko, na masakit talaga yung pakilay. Siyempre, nakadalawang beses na silang pakilay. So, ang iniisip, siyempre, ang namin is masakit talaga yung ganung procedure. Kasi, parehas masakit eh. Ulit sila. So, hindi na ako na masyado nakibalita doon. Pero medyo masakit pa rin daw. Lalo na yung tinama nila yung kapitbahay namin. Kasi kapag nagko-kojic ka pala, tapos yun nga, yung magpapa-eyebrow ka, mas masakit, mas madugo siya kasi yung mas manipis yung balat mo kapag nagko-kojic. Nakwento na lang niya sa akin nung third time na nagpakilay kami na sumama na ako kasi parang umaangat to talaga yung puwet niya doon. Kasi nakahiga sila, so parang ganun daw kasakit. Nung third time na, so lagi nila akong
So yun, so lagi nila akong niyayaya magpakilay nun. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Wala na kasing sound eh. Actually, ilang taon na po lumilipas siguro 1 to 2 years yung unang napakilay sila, and then I don't know kung 1 to 2 years din na second time na nagpakilay sila sa ibang clinic naman. And nung third time, so dahil nga lagi nila akong niyayaya, sabi ko, sige na nga, sama na nga ako sa inyo. So nagpakilay kami sa Brolandia, sumama na ako. Tapos tinanong ko ulit sila, siguro nakalimutan ko na kasi ilang taon na rin eh. Nakalimutan ko na, so sabi ko, masakit ba yun? Sabi nila, oo, masakit talaga. Sabi ko, ganyan. Masakit pala talaga. Tapos so, expected ko na masakit. So, tapos naalala ko yung kwento nila na kung sino yung nauna. Siya yung medyo hindi masasaktan. Kaya, ganyan. Sabi na, sige, umauna ka na. Sige, mauna na kayo. Sabi ko naman, sige, mauna na kayo. Di bali nang ako masaktan, wag lang kayo. My God. Ganun. Then, nagbibiroon kami ganun. Pero lalo nila akong biniro na, sige, papaunahin namin yung mga iba pang customer bago ka masaktan. So, nung ando na, Yun nga, sabi ko sa kanila, di bale nang ako masaktan. Sabi ko, pang ano na lang ako, kahit ako na yung pinakahuli. kami sa Brolandia, expect ko na talaga na yun, masasaktan ako. Tinatanong anong ate mo, kinakabahan ka ba? Hindi naman po, pero masakit daw po eh. Sabi niya, hindi naman mahapdi lang. Sabi naman nung babae, hindi naman daw masakit, mahapdi lang. Sabi nung kapatid, ano ba yung mahapdi? Hindi masakit. Masakit nga yun. So, pagsalang ko doon, so, syempre, in-expect ko na masakit talaga siya. So, hanggang sa natapos po yung pagpapakilay ko, wala pong kasakit-sakit. Sabi ko, asan yung sakit? Wala talaga ako naramdaman na masakit, guys. Talagang, ano na siya, namanhid na yung parang makapal na yung pakaramdam dito. Kahit may ginagawa. Naramdam mo, akala mo dinodrawingan lang siya. Wala talaga masakit. Bakit hindi masakit to? Tapos ayun pala, pero nararamdaman ko yung paghiwa niya, hindi talaga siya masakit. So, Yung paghiwa nga, parang naririnig mo na lang yung, pero walang masakit talaga. Talagang tumalab yung anesthesia. Isang hula nga namin. Ang hula nila kaya daw masakit. Based dun sa mga past experiences nila. Marami daw maglagay ng anesthesia itong sa Brolandia. Baka yun yung tamang content ng paglalagay ng anesthesia na kailangan is ganun karami. So sa mga ibang clinic dyan, sana dami-damihan nyo naman yung anesthesia kasi pwede naman palang hindi masakit yung procedure sa microshading or microblading pala yun. Pwede naman palang hindi masakit yung procedure. Pwede naman palang hindi masaktan yung mga customer. Dami-damihan nyo naman yung wag nyo tipirin sa anesthesia, guys. Kasi kawawa rin naman yung mga customer. Kasi para saan pa na yung anesthesia dyan kung masakit din naman pala, di ba? sabi ko, wow naman, thank you Lord. Yun lang. Sabi ko, thank you Lord. Parang nag-align pa kung kailan ako sumama. Ba't parang ako pa yung naligtas sabi, pero binibiro ko sila, ba't parang ako pa yung favorite ni Lord? Sabi ko. Ay, sa Brolandia po. Sa Brolandia po kami. Tapos, ay, sobrang natuwa ako sa Brolandia kasi nga, kumbaga parang nagpa-second opinion ka na, third opinion na kumbaga yung third opinion na sa Brolandia kasi pangatlong beses ng pagpakilay yung family namin, and then nung time na sumama ako, hindi pala masakit. So parang, hindi naman sa inaano ko, sabi ko nga sa family ko, di ba, nang ako masakta, wag lang kayo. Sabi ko nga ako na nga muna. Pero hindi pala talaga siya masakit, guys. Wala talaga ako naramdaman kahit sa hinihintay ko nga na masaktan ako. Tiis ganda daw. Walang tiis ganda kasi hindi nga talaga masakit. Wala talaga. Hindi ko na kailangan magtiis ganda kasi hindi naman talaga masakit. Wala talaga. Uy, bakit hindi ako nasasaktan? Kaya sa sobrang tuwa ko, nagbigay ako ng 5 stars magbibigay sana ako ng 5 stars sa page ng Brolandia, pero hindi ka makapag-review sa page nila pero sa sobrang natuwa ako sa service nila, nagbigay na lang ako ng honest review. Itong Brolandia, sa Tungkodi naman to. Tapos yung second na clinic na nagpakilay sila. Sa ata yun, Pexon. Tungko na Pexon sa itaas-taas pa. Ganun. Sa message sa kanila. Hindi nga nila pinost yung message ko Sabi ko, hi, I wanted to give an honest review of Brolandia. Thank you for your painless service. This was my first time getting my eyebrows done, and my friends told me it's usually really painful, but when we got our eyebrows done with you, we didn't feel any pain at all. Other clinics can be painful, so it really depends on the clinic. I'm so glad
that the first time I went to get my eyebrows done, it happened to be booked with you. I hope you don't change and continue to provide comfortable and painless service. Good luck and mabuhay. Kudos to the staff. So, and then nag-reply naman sila ng positive sa. So, yung So ayun nga guys, pero siguro 'tong September 'to nangyari, September kami nagpakilay and nung nagpa-second session na kami sa Browlandia, medyo mahapdi na siya, hindi namin alam kung bakit. Tsaka, iba iba rin kasi, iba yung gumawa sa'kin, iba yung gumawa sa'min. Tama, ibang tao na siya. Pero nung unang yung andun pa rin ata yung unang babae nun nung ano, tapos yung isang tao iba na. Tapos parang mahapdi, lahat kami nahapdian. Pero sabi naman nila, mas masakit daw talaga kapag sa second session. Pero yung second session naman is hindi ka naman talaga sobrang masasaktan, eh. Ano talaga, medyo mahapdi lang pero tolerable. So, hindi na namin tinanong kung bakit medyo masakit na this time. Pero sa mga clinic diyan na nanonood and sa mga customer na makakapanood nito is siguro nga depende sa brand ng anesthesia na ginagamit and or kailangan din ng makuha yung tamang content ng anesthesia and tamang tagal. Kung tamang tagal na ibababad yung anesthesia para hindi kayo masaktan. Yun siguro. Pero yun nga, nung sa second session namin, tolerable naman, pero medyo ramdam mo na yung pagsugat-sugat niya. Pero hindi naman katulad dun sa iba na sobrang nasaktan talaga sila. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo doon and, 'di ba? Ang dami-dami natin kailangan ipagpasalamat. So, ayun lang. May natutunan ba dito? Anong natututunan natin? And yun, nag-thank you nga pala ako kay ate niyan nung sa unang session, nag-thank you ako diyan kay ate. Natawa siya. Sabi nagtataka ako kung ba't natawa si ate. Nag-thank you lang naman ako for politeness lang naman, 'di ba? After ng procedure, magte-thank you ka lang naman. Natawa siya siguro akala niya nagte-thank you ako dahil nagkakilay ako, gano'n. Pero nag-thank you ako kasi wala, for politeness lang naman 'yun pero tawang-tawa siya nung nag-thank you ako sa akala niya sabi lakas ng tawa ni ate. po, siguro may other clinics din na hindi masakit, pero ayun, that's all. Ayun, saan pa kaya yung other clinics na hindi ka masasaktan? 'Di ba kasi parang nakakaano sa ibang clinic baka pag ano sa'yo masakit pala, 'di ba? Alam na pala na. Ngayon lang nila nalaman sa ilang taon din nila mapakilay, dalawang beses na. Oo, kasi ngayon lang namin nalaman na hindi pa na puwede naman palang hindi masakit. So, yun. So, alam niyo na guys na yung pagpapakilay is kailangan hindi siya masakit. Kasi may anesthesia siya. So, anong purpose ng anesthesia is para hindi ka masaktan. So, yun. Sa mga clinic diyan, gawin natin ang lahat. I-testing natin para hindi masaktan yung mga customer niyo. Okay, go.